nakakatawa at panlilinlang sa tingin ko. Opinyon ko itong sinasabi ni Attorney Salvador Panelo, dating spokesman at malapit kay dating Pangulong Duterte. Parang walang kadala-dala ito sa mga sinasabing hindi naman kayang patunayan. Mas napapatunayan kabaligtaran ng kanya sinasabi kaysa nangyayari. Alam niyo kung bakit? Abay, dumighay na naman nung nakaraan at ang sinabi niya pag nag-resign daw si Pangulong Marcos Jr. at pag-upo ni Sara Duterte, ay babalik daw ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Wow! Tatawa ka na lang Kala mo naman napakatalino, napakagaling, kala mo naman napakalinis ng mga Duterte. Kayo lang ang naniniwala dyan. Tanong ko nga sa iyo, Salvador Panelo, ano bang ginawa ni Sara Duterte bilang Vice President? Ala naman puro paninira lang. Sabi nga nung iba lustay, paglulustay lang ng pera dahil biyahe ng biyahe. Pag nandito sa Pilipinas, hihingi ng pera sa Kongreso at Senado. Paglabas ng bansa, sisiraan ang gobyerno. Sisiraan ang Pangulong Marcos. At sa palagay niyo ba yung paninira ng mga Duterte, ng buong mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte, sa palagay ba niyo nakakakuha ng suporta yan sa matitinong Pilipino? Sa mga Pilipinong may pinag-aralan? Mga Pilipinong mayroong tunay na pagmamahal sa bayan? Mga Pilipinong nagmamalasakit ng totoo? Wala. Hindi ganon. Anong pinanghuhugutan mo? Baka tulog ka, gumising ka. Kung gising ka naman, aba, delikado yan. Walang malinaw na basihan sa aking personal na opinyon na babalik ang tiwala. Ang mga Duterte ay nasasangkot ngayon sa iba't ibang katiwalian. Nakulong nga sa ICC dahil sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao nung siya ay mayor at 6 na taong pangulo. Di ba? Yung mga di umano'y pagpapayaman nila ng iligal. Hindi pa ho yan malinaw. Hindi pa nasasagot ng maayos yan. Katunayan, yun nga yung mga kasong kakaharapin nyo. Dahil ayaw at hindi talaga titigil si dating Senador Trillanes na from day one, nagsalita na mula pa noong 2016 hanggang ngayon. Hindi talaga kayo titigilan ng mamang ito, lalo na ngayon wala sa gobyerno ito, pribadong mamamayan. Pangalawa, si Sara Duterte. Ano bang nagawa niya sa Department of Education? Nakita niyo sinabi ni Secretary Angara ng isang araw lang. Kakapiranggot, ilang classroom ang nagagawa. Sino ba ang pinakamatagal na sekretary ng Department of Education ngayon sa Marcos administration? Di ba Vice President Sara Duterte? Mula 2022 hanggang 2024, siya yung sekretary. O bakit hindi nakapagpagawa ng classroom, school building? Ang pumutok pa dyan ay yung lagayan, korupsyon. Mula sa mga, naalala ko si Undersecretary Mercado, nag-expose na siya daw ay tumatanggap ng 50,000 pesos sa loob ng 9 months nung siya ay Yosek dyan. At yung iba pang mga opisyal, meron din ganong kalintulad na tinatanggap na pera. So, korupsyon. Ay pag-upo ni Secretary Angara, nakita niya yung marami mga pagkukulang sa laptop issue, classroom, at marami pa. O, puntahan natin ng Vice President dahil yan ang kanyang posisyon. Yung confidential at intelligence fund, unfinished business. Hindi pa yan tapos. Dahil nabitin sa Supreme Court. Sabi nga ni Tito Soto, Senate President, kung babalik na rin ng Korte Suprema ang naunang desisyon at papayagan sila na magkaroon ng trial, gagawin nila. Isasalang sa impeachment trial si Sara dahil ang mga senador at taong bayan hindi naniniwalang basta na lang ganon yun. Kailangan bigyan ng pagkakataon si Sara. Magkaroon ng trial laban kay Sara para kanyang masagot ang mga bintang at aligasyon sa betrayal of public trust, graft in corruption, confidential at intelligence fund. Sa tingin mo,
Attorney Salvador Panelo, itong lahat ng isyong ito ay baliwala sa mamamayan. Lalo na ngayon may usapin ng graft in corruption simula noong 2016 hanggang ngayon 2025. Hindi naman nawawala ang pangalan ng mga Duterte at Duterte administration dito sa korupsyong ito. Pagpapaniwalaan natin, papakinggan natin ay ang mga proponent ng kaso ng korupsyon, project at mga kontraktor katulad ng Diskaya family na sobrang nagpayaman mula 2016 hanggang ngayon. Pagkabukuhan lang. Yun po yun. Huwag niyong nilangin. Ngayon, ang naniniwala sa inyo, DDS lang. Ay, expected yan. Wala naman kayong pwersa, wala naman kayong manpower. Ilang beses na kayo nag-people power, ilang beses na kayo nagprotesta. Nilalangaw, nilalanggam lang. Wala naman pwersa, walang power. Powerless. Diba? Yun eh. Tapos sasabihin mo, babalik ang tiwala. Hindi ganong kabobo ang mga Pilipino. Ang gusto ng mga Pilipino ay yung totoong may kakayanan, may kaalaman, walang bahid ng korupsyon. Yun ang kailangan nating susunod na Pangulo sa 2028. Tapos ang gusto mo, pag mag-resign si Pangulo. Pag nag-resign, babalik ang tiwala. Mga kapitbahay mo lang siguro at kamag-anak mo. Pero ang mamamayang Pilipino, inuulit kong matitino, hindi sila ganon. Hindi sila papayag. Lalo na ngayong gising na sa katotohanan ng taong bayan. Hindi papayag nila sila na papalitan ng may problema rin sa korupsyon ang ating Pangulo. At kahit pa sa eleksyon sa 2028, dala-dala rin ang isyong yan. Hindi pwede ang walang paninindigan sa West Philippine Sea. Lalo na kung sangkot sa korupsyon at pinagdududahan, korap na opisyal, hindi yan pwedeng maging Pangulo. Hindi papayag ang matitinong Pilipino. Ang butanting kaya niyong takutin, kaya niyong bayaran, yan lang ang makukuha niyo. Pero ang mga professional, may tunay na pagmamahal, maninindigan yan sa tamang panahon. Ayan, huwag kayong magmadali dahil hindi yan solusyon ang inyong mga idea. Ano nga? Issue lang ha. Walang personalan. Mahilig kayo sa publicity. Mamamahayag ako, vlogger ako. Aba, hindi ko palalampasin yan. Kung may karapatan kayo, may karapatan din ako magbigay ng aking opinion, interpretation at analysis sa mga nangyayari. Pero walang personalan. Huwag lang nating gamitin, huwag abusuhin ang kahirapan, ang kahinaan ng mga Pilipino. Huwag linlangin. Magpakatotoo lang para paniwalaan. Please like, share, subscribe, and follow. Paki-like po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan.